Turismo sa Calaguas, inaasahang mas lalakas dahil sa planong pagtatayo ng ospital at Coast Guard Station sa isla. Maging si Governor Recarte Padilla ay aminado na mapanganib ang pagpunta sa Calaguas Island kapag panahon ng amihan. Ito aniya ang dahilan kung kaya't may mga buwan na wala halos turistang bumibisita sa nasabing tourist destination, hindi tulad ng Boracay Island na dinadayo ng turista sa buong taon. Isang downside ng Calaguas, medyo may mga seasons talaga na medyo maalon talaga. Umaasa ito na sa tulong ng mga bagong water asset ng Philippine Coast Guard at ng napipintong pagbubukas ng airport sa lalawigan ay magkakaroon ng access ang mga lokal at dayuhang turista sa Calaguas Island sa loob ng 12 buwan sa buong taon. Paano natin magagawa na maging 12 months ang season? Hindi nakakatulad ng nangyayari sa Camarines Norte. Pagdating ng amihanin, ay talagang hindi na makapunta yung mga turista natin doon. Samantalang sa Boracay, it's a 12-month season. Talagang whole year round ay may tourism. Ito po yung matagal na namin tinitignan at sa tingin po namin, this will be realized once the airport is already functional. Maaari aniyang maisakatuparan kung magkakaroon ng reliable transport system tulad ng fast craft na mabilis na makapagdadala ng turista sa isla. Ang isang pinakasolusyon po siguro, talagang magkaroon ng reliable transport system. Lalong-lalo na po sa mga fast craft. Kaugnay niyan, ikinatuwari ni Padilla ang napipintong pagtatayo ng ospital at istasyon ng Coast Guard sa Calaguas Island. Ang tourism po natin is a sleeping giant, I would say. Kami rin po ay namangha sa ganda po ng Calaguas Island. Kaya po kami ni Vice Governor nag-isip, nalagyan po ng ospital unang-una ang Calaguas Island. Doon sa site mismo ng Calaguas Hospital, doon din po natin ilalagay ang station ng atin pong Coast Guard. May inilaan na umanong pondo para sa mga proyektong ito sa tulong ng kanyang kapatid na si Senator Robin Padilla. At ang magandang balita po, may budget na po ang ating ospital sa Calaguas. Tulong po ni Senator Padilla, maglalagay po ng pondo si Senator para lagyan po ng station, Coast Guard and Maritime Police Station mismo po doon sa Calaguas Island. Ayon sa gobernador, magbibigay daan ito upang mas maraming turista ang magtutungo sa Calaguas dahil makakaasa sila na mayroong frontliners na tutugon sa kanilang mga pangangailangan lalo na sa panahon ng emergency. This is giving confidence sa atin po mga turista na kapag mayroong problema, meron silang Maritime Police, meron silang Coast Guard, and at the same time, kung merong emergencies, meron pong frontliners na pwedeng mag-respond sa kanila. Samantala, ibinalita rin ni Governor Padilla na ngayong buwan ng Hulyo ay nakaschedule na ang bidding para sa airport. Sa July po, ay ready na for bidding ang atin pong airport. So ibig sabihin talaga pong hindi na pangarap, magkakaroon na po ng airport ang Camarines Norte. Dahil dyan, maliban sa water asset, ay maaari na rin umanong mag-request ng air asset ang Philippine Coast Guard upang mas lalo pang mapalakas ang pagbabantay nito sa territorial waters at ang pagresponde sa maritime emergencies. Posibleng maglagay ng air asset po rito because of Camarines Norte's strategic location. Palagay ko po, this is high time for us to also reiterate that possibility na magkaroon po ng air asset dito po sa Camarines Norte na manggagaling po sa Coast Guard. Ipinagbigay alam din ni Padilla ang development sa itatayong iconic bridge na magdudugtong sa Barangay 7 at Barangay Manggisok sa bayan ng Mercedes. Nakatakda na rin umano ang bidding para dito sa buwan ng Hulyo na maituturing na milestone para sa lalawigan. Yung iconic bridge po natin, para sa kaalaman po ng lahat, yan po ay for bidding na also sa July. So ibig po sabihin, sisimulan na yung tulay
Magsimula po doon sa Purok, sa Barangay 7, diretso po ang tulay doon sa Manggisok. So ibig po sabihin, yung pinababangka-bangka natin ay matatapos na. Ang mangyayari na po, in 10 minutes, nandun na po kayo sa kabila. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.